Sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na magsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yun, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakalinaw. Hindi niya kinakailangan maging Genesis 1:26-27. Okay, so ang Holy Spirit, ang God, hindi niya kinakailangan, no, maliban sa anak kasi mayroong may reason bakit naging tao ang Diyos anak. Pero ang banal na Espiritu Santo hindi niya kinakailangan maging tao para siya ay makarinig at makaramdam. Dahil tayo ay kawangis niya. Kawangis tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kawangis? Not in physical way, but in personal way. Card bag sauce in hand. Hello po. Magandang gabi po. Yes, good evening. Long time no hear. Narinig mo ba ako? Mayroon po ako dalawang katanungan, brothers. Bali po, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at saka sa mga evening nandito ngayon. Meron akong mga agam-agam dun sa nakausap ko ng mga kasamahan sa trabaho. Kung ang Espiritu Santo, dalawa kasi ang tanong ko. Unang tanong, kung ang Espiritu Santo ba ay may mata, may paa, may tainga? Kasi kung ang banal na Espiritu daw ay kinakausap, dapat may tainga. Pwede po bang ganun ang pagpabigay ng katangian sa banal na Espiritu? Kung ang banal na Espiritu daw ay nakakalakad, dapat may paa. So gusto ko palang linawin kung meron tayong biblical reference sa ganun na ang ating pinaniniwala ang banal na Espiritu ay kawangis din ang senses or parts ng isang although hindi nakikita, may kahawig din ba sa ganon ng mga parts or lang siya as in a form of air na ang boses ay ganon na dumadaan parang hangin, ganon. Kasi nag-argue kami doon sa paghanap ni Jesus, ni Yahweh doon sa kay Adan at saka Eva sa Garden of Eden. Naglagay doon, nakarinig ako doon sa isang pagbasa na habang naglalakad ang Panginoon, hinahanap si Adan at si Eva. Nasaan kayo? So, ibig sabihin ba naglalakad siya as in physically bilang invisible being? Ang pangalawa ko na tanong, yung ating mga isa lang. Sige pa. Wala. Isa lang para mas tayo. Sige bro. Okay, so ang tanong, napakaganda nga naman tanong, no? Logically, paano siya nakikipag-usap ang Diyos doon? Espiritu siya. Kung wala naman siyang bibig, spirit ka, paano nakakarinig? Paano niya narinig si Adan at Eva? So, doctrinal yun. So, Brother Junri o Brother Wendell muna kung nandiyan si Bro Wendell. Bro Wendell? So, di yata available si Bro Wendell. So, Bro Junri, sige, pakiano na lang yun. Yes, una-una, kapatid, tanong ko lang, yun bang kausap mo, Kristiyano? Mga protesta at saka born again. Kasi syempre, nakipag-usap. Evangelization. So, okay. So, ganito, kapag Kristiyano kasi, so accept nila na ang Diyos ng mga Kristiyano is a personal God, meaning personal being, right? No? So pag sinabi kasi natin personal being, define natin what is personal, what is being. Para kahit paano man lang maunawaan natin ang concept ng Diyos. Kasi ang Diyos kasi hindi ito isang salita lang na pag sinabing Diyos, tayo na ang gagawa kung ano yung uri ng Diyos, parang si Soriano. Gumuhit siya ng Diyos niya na parang alien dahil sa kung ano ang sinabi ng Bible. Yun ang nangyari no?
So what is being? Being is a thing or someone or something that really exists. Tama? Sa baga, lahat ng bagay na umi-exist, ang tawag dyan, being. Being. So, pero may tinatawag na personal being at meron namang tinatawag na being lang. Kasi yung mga bagay na nakikita natin, mga being man yan. Like kahit yung lapis, being yan. Yung hangin, being yan. Kasi mga bagay yan na umi-exist, tama? Apo, sa pero logic. Yung like hayop, yung hayop, being din yung hayop. Pero yung hayop, hindi yan sila personal being. Okay? So, dito tayo sa personal being. Ang personal being, may tatlong uri ng personal being. Una, ang tao. Persona ka ba, kapatid? Yes, persona. no? Persona ka, so personal being ka, meaning human. Mayroon namang spiritual being. Sa spiritual being, dalawang uri ang being ng spiritual, yung mga anghel. Created being at yung God Himself. Parehas lang sila espiritu, pero ang anghel tinawag siya na created being. Spirit sila pero created. Tama? Apo. Ang Diyos is being siya, perfect being. Ibig sabihin, self-exist siya. So yan ang pasiuna, no, in philosophical understanding, ano ba ang Diyos? It's a personal being. Persona siya na talagang umiiral. Ngayon, ano ba ang anyo ng Diyos? Pag sinabi kasi nating espiritu, Brother Angel, pakibasa nga ang Lucas 24:39, Brother Angel, ano ba ang espiritu? According kay San Lucas. Okay. Lucas 24:39. Okay, 24:39. Andali po, no? 24 verse 39. Unahin muna natin pala muna, Brother Angel, ang John 4:24 muna, ano ba ang Diyos? 9:4:24. John, ano po? John 4:24 muna. John 4:24. Yes, ano ba ang Diyos? John chapter 4 verse 24. Okay. Verse 24. John 4:24. Ito po yung sinasabi ng kapatid. Okay. 24. Ang Diyos ay espiritu. Ayun. Kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Favorite ito ng mga born again. Born again. Ano daw ang Diyos? Espiritu. Espiritu. Ano naman ang espiritu according sa Biblia? Ano bang espiritu, Brother Angel? Lucas 24:39. Lucas 24:39. Lucas 24. Okay, tingnan natin muna. Sandali medyo high-tech si Lolo Angel 24:39. 24:39. Okay, ang sabi rito, 38. 39. Pero ka pa. Mamaya-maya. Diyan. Sige po. Ito sabi niya sa 39, 38. Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ito si Jesus ang nagsasabi rito. No? Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo ang salita. Pwede mo bang basahin sa ibang salin niya, Brother Angel, kasi ang ginamit dyan multo Sa ibang salin na Biblia. Okay, tingnan natin sa ibang salin ni Sir Luke chapter Tagalog, bro. Tagalog lang. Kahit ano ba yung version mo? MBB, no? Basahin mo sa ADB, ang dating Biblia. ADB. 24 verse 39. Tagalog. Wait lang Tagalog. Dating Biblia. Okay din. Ang sinabi sa kanila, bakit kayo nag-uuliman ng aking mga... Okay. Tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga
ito, hipuin ninyo, tingnan ninyo, sapagkat ang isang espiritu, tama, ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya na inyong nakikita na nasa akin. So, Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag niyan, no? Kasi nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad after ng kanyang resurrection, nagulat ang kanyang mga alagad. Akala nila multo. No, kaya doon sa isang salin, nabasa natin multo. Pero sa salin na yan, espiritu. Pinaliwanag natin Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na ang espiritu ay walang laman at walang buto. Okay? So, God is a spirit. And spirit ay walang laman, walang buto. So, paano mo siya ihahalin tulad sa isang tao, kapatid, na may ilong, may mukha, di ba, walang ang laman at walang buto? Di ba? Basahin natin, Brother Angel, ang Hoseas 11:9, Brother Angel. Ang Diyos ba ay katulad ng tao? Oo. Hoseas ano? 11:9. 11:9. Tagalog ba, bro? Tagalog, kahit anong version. Hoseas 11:9 daw. Dalawa yan, Hoseas 11:9 at bilang 23:19. Ito yung Hoseas 11:9. Ang sabi rito, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako naroroon na may galit. Wait, ano ba yun? Yun. Ang Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Kaya, hindi natin siya mahalintulad sa ating kapatid na may mata, may ilong, may tenga, sa kanyang spiritual na spiritual na kalagayan. Kasi God is a spirit. Walang laman, walang buto. Yan talaga ang Diyos. So, kapag sabihin natin espiritu, tingnan natin ano bang paliwanag ng Bible pagdating sa espiritu. Walang laman, walang buto yan. God is a spirit. Spirit is walang laman, walang buto. So that is God. So hindi mo siya maihalin tulad sa atin. Kasi siya, nagpahayag din siya sa Hosea 11:9 na siya ay Diyos at hindi siya tao. Hindi siya katulad natin. Okay? So ang Diyos, according sa theology na naaral ko, kasi nga, espiritu siya, spiritual being siya, then ang anghel, spiritual being din. Ano ang pinagkaiba ng anghel at Diyos? Kasi spiritual being sila. Spiritual, parehas na spiritual being spiritual sila being. Ang anghel, although espiritu siya, mayroon siyang shape. May shape ang espiritu. At limited ang espiritu. Yan sa theology. Ang Diyos lang ang natatanging being, kapatid, shapeless, limitless, and spaceless. Spaceless meaning, hindi siya nangangailangan ng lugar para siya ay makatira or mabuhay. Okay? Diyos lang ang shapeless, wala siyang shape, limitless, hindi siya limitado kasi nasa lahat siya ng bagay, at placeless, lugar, hindi siya nangangailangan ng lugar para tirahan. Ang anghel, though spiritual being siya, nangangailangan siya ng lugar, kaya nga gumawa muna ang Diyos ng langit, no? Genesis 1:1, God created heaven and earth. At siya gumawa ng heaven para paglagyan ng kanyang mga anghel, kasi created being ang mga anghel. They cannot live without a place. That's why God created heaven. Mayroon silang shape. Although, spiritual na shape, hindi natin alam. Sa Bible, ang daming shape ng mga anghel na nababasa. May mga 6 ang pakpak. No, mayroong isang mata, maraming mata. So, ganyan ang pinalarawan ng anghel. Mayroon silang shape. Ang Diyos lang ang spiritual being na shapeless, limitless, placeless. Kasi God siya. Pero, nangangahulugan ba yan na ang Diyos hindi makikita na para isang tao? No. Dahil ang Diyos ay kayang gawin ang lahat. Kaya nga sa Genesis pa lang nakita ni Moises ang Diyos na nakatalikod. Likod ang kanyang nakita. Ibig sabihin, kaya ng Diyos magpakita ng isang figure na katulad ng isang tao.
Si Daniel, nakita niya ang Diyos like a son of man. Katulad ng anak ng tao na nakasakay sa ulap. Si Daniel, nakita niya ang Diyos. No? Si Isaiah din, Isaiah 6, nakita niya ang Diyos. So nakakita, ang daming mga propeta nakakita sa Diyos na may shape. Dahil Diyos siya, kaya niyang mapakita ng kahit anumang uri. Ang Holy Spirit, nagpakita siya as a dove. Sabi niya di Panginoong Jesucristo, nagpakita siya as a dove. At sa Pentecostes naman, nagpakita naman ng Holy Spirit na parang dilang apoy. Basahin nga natin, Brother Angel, ang Acts 2, 1-4, Brother Angel. Gawa 2:1 hanggang 4. Acts 2, 2:1 hanggang 4. Acts chapter 2 verse 1-4. Acts chapter 1 4. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang puok na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabahabahaging mga dila tulad ng apoy at ito'y lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Ang salita ng Diyos. Maraming salamat, Brother Angel. Anong uri ng figure ang nakita sa Acts 2, Brother Angel? Dilang apoy. Dilang apoy. So hindi siya figure ng tao, kapatid, kasi dilang apoy eh. No? Ngayon, basahin naman natin sa Matthew, Brother Angel, Matthew 3, 15-17. Anong uri naman Matthew 3, 15-17. O kung anong uri ng figure ang pagkakita ng Holy Spirit. Okay, Matthew chapter 3 verse 15-17. 15-17. 15-17. Tagalog. Okay. Ito po ang sinasabi. Chapter 3 verse 15-17. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan na mabautismohan si Jesus. Kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ng langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit at nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So maraming salamat, Brother Angel. Diyan naman, nakita naman ng Holy Spirit sa anyo ng kalapati. So hindi pa rin siya mukhang tao. Kalapati, mukha bang tao ang kalapati? Hindi naman eh. Diba? So ano ang ibig sabihin yan? Hindi limitado ang Diyos, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa kung anong figure siya magpapakita. Okay? Hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa kung anong figure siya magpapakita. So again, ang tanong, kung bakit nakakarinig ang Holy Spirit, dahil sinabi na, pinauna ko na sa iyo kaganina, kapatid, God is a personal God. Tama? Tama. So, being who is existed or what is existed that is being. Ngayon, what is person? Para maunawaan natin, bakit nakakarinig ang Holy Spirit, nakakausap ang Holy Spirit, nasasaktan pa ng Holy Spirit eh. Basahin natin ba rin dyan? Ephesians 4, 4:13, Brother Angel. Ephesians 4:13. 13. Dali, Ephesians. Verse 13, Efeso, verse 13, Tagalog. Ito po yung sinasabi. Ephesians 4, verse 13. Ephesians 4, verse 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos.
at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ay, wait, anong talata yung binabasa mo, Brother Angel? Efeso 4:13. 4:30 pala, 30. 4:30. Oh, 4:30, not 13. 30. 3-0. Baka, 3-0. baka ang sinasabi mo, hindi yun sa Hebreo, yung ang Espiritu Hindi. na nilibog ko. Ephesians 4:30. 30:30 Tagalog. Tingnan natin, ha? Okay. At huwag na ninyong saktan, ayun, ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siyang at tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw, ang salita ng Diyos. So, ang Holy Spirit, hindi mo lang siya nakakausap, hindi mo lang siya maano rin pala ang Holy Spirit, masasaktan. Paano nangyari yun? Espiritu siya. Di ba sabi, wala namang butot laman. Ang Espiritu. Pero bakit siya nasasaktan? Sa paanong paraan? Dahil siya ay isang persona. God is a personal God. Now, what is person? Para maunawaan natin. What is person, kapatid? Person. Okay, so ito ang definition ng person according to Catholic theology. Person is a being who possesses will and intellect. Ibig sabihin, mayroon siyang cognition, mayroon siyang understanding, kaya siya nasasaktan. Kasi nauunawaan mo ang pahayag ng isang tao, nauunawaan mo ng iyong kausap, ikaw ay sinasaktan, masasaktan ka talaga. Di ba? Kasi mayroon siyang intellect, will, and intellect. That is the person. So, ang Holy Spirit, hindi niya kinakailangan maging katulad ng tao, magkaroon ng laman at buto para siya ay masaktan, para siya ay makarinig. No, hindi niya kinakailangan yon. Dahil kahit wala siyang laman at wala siyang buto, siya ay persona. That's why, kung ano man ang nararamdaman at nararanasan ng isang tao, ganun din ang Holy Spirit. Bakit? Tayo ay kawangis ng Diyos. Unang Genesis 1:26-27, Brother Angel. Yes, so Genesis 1:26-27. 26-27. Sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na magsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yun, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakalinaw. Hindi niya kinakailangan maging Genesis 1:26-27. Okay, so ang Holy Spirit, ang God, hindi niya kinakailangan, no, maliban sa anak kasi may reason bakit naging tao ang Diyos anak. Pero ang banal na Espiritu Santo, hindi niya kinakailangan maging tao para siya ay makarinig at makaramdam. Dahil tayo ay kawangis niya. Kawangis tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kawangis? Not in physical way. But in personal way. Personal way. Okay. Personal way. Dahil ang Diyos ay persona, tayo din na ginawa niya, katulad niya, is a person. Ibig sabihin, parehas tayo may will, mayroon tayong intellect, although yung intellect natin is limited dahil hindi naman tayo Diyos. Okay na ba yung kapatid? Okay. Oo. Okay Dali ba ko yun? Okay na? Philosophy, Marami ako naalala. Ibig sabihin nun, bro, as simple as kapag ang Diyos talaga, walang imposible, kapatid. Espiritu man yan, pwede yan makarinig, pwede yan makapagsalita because He is God. Okay? So, as simple as that. So, ayan, napakaraming ng talata. Kabisado ni Bro Jun. No? So, ang daming talata, no? So, nagugulat nagsulat nga ako Nagsulat ako para memorize ko rin. But to summarize, as simple as that, because He's a person, no? Person pa rin who has intellect and will. Tandaan po natin, no? Sa Diyos wala imposible. Hindi kailangan maging kagaya natin para makarinig, no? Because He is God.
And he can do everything, anything he wanted to do. He can hear, he can talk, even though he's a spirit. Amen? Limitless, baseless. Thank you. Car back, sauce in hand.